Hi Kamaster, welcome to my channel. Ngayon po, 2 taon ang nakalipas ay i-react natin for the first time. Inabot tayo ng ganito katagal. Ang ating episode sa KMJS, yung nag-trending po na 8 million views sa kanilang YouTube channel na GMA Public Affairs. Oo. Tapos, Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. nag-million views din sa ating YouTube. Lalagay na lang natin dyan. Welcome ka po dito sa ating second channel na Master Gala Vlogs dati. Ngayon, Master Gala TV na. So para po lahat ng reactions, mga personal vlog ko ay panoorin nyo po dito. At yung mga iba pa nating travel na pang personal lang at walang masyadong kababalaghan. Unlike po ng yung nauna nating main channel na Road to 700,000 po. Sana supportahan nyo po yun mga master. At kung bago ka lang din dito sa second channel natin ay isubscribe mo na para po mapanood mo rin ang mga kakaiba namang side ng buhay ko. Oh, wow! So ito i-react na natin. Ito na guys. Ating KMJS episode na kulam sa sementeryo. Sakto malapit na naman ang mga undas kababalaghan. Panoorin natin to guys habang nire-react ko. Kasi ngayon ko lang talaga gagawa ng reaction to. Nagapit na naman ang undas, kaya tamang-tama itong ating... Ito excited ako talaga ng part na to. Tungkol sa isang sementeryo na tapunan daw ng listahan ng mga kinukulang kung ang ibang vlogger sa mga tourist spot na gagala. Ang payat ko pa dyan. OMG. Mag-isang gumagala. Teka lang, wait lang. So guys, iyan nakita nyo na yan, na i-upload ko din po yung mga behind the scenes. Tignan nyo na lang po dyan sa screen, mamaya panoorin nyo pagkatapos nito. Ito yung time na hindi ko sinuot yung sombrero ko. Tapos ang sabi nila sa akin, kung yung time na na-discover ko yung mga bunga na kinulam, ay ilagay, yung pa rin doon sa oting ko. Kaya hindi ako nagpalit ng damit dyan. Pero bagong labay. Sementeryo? Ulitin natin. Sa mga tourist spot na gagala, si Master Gala mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Ayan. Rebulto, wala nang mukha. Yun yung ano, yan sa Toril yan. Sorry, Toril. Hindi pala. Oh my gosh, ito ba to mga kamaster? Sa ano yan? Sa Sambay Cementerio na to? Yung kinuha nila sa, wait lang guys. Yung kinuha po nila sa YouTube channel ko na yun ay, yun po ay sa Davao del Norte, Panabo. Oo, yung ginigibang sementeryo. Nasa mga video din natin yan. Mindanao daw siya. Tapos eto guys, yung shots na yan, hiningi yan sa akin ng producer ng KMJS. Magbigay daw ko sa kanila ng mga pangmalakasang shots ko na maganda. So iyan po, ginawa ko po yan. Kaya nilagyan po nila ng courtesy. Nakakinilabutan. Ano yan, te? Picture? Alam, lapit mo nga ito. Ito yung nakasulat na pangalan sa likod. Rest in peace. Ayan oh. Sa ilalim kasi ng malaking Hindi pa rin krus nila- na ito. Teka lang guys. Hindi nila tinanggal yung logo ko dito sa part na to. Oh. Talagang inilagay din nila. Kaya thankful po ako sa inyo dahil alam mo yung kahit na nabigyan tayo ng honorarium na hindi ganun kalakihan dahil nga yun ay para lang sa interview. Pero hindi ko na hinangad yung binigyan nyo pa rin ako. At na-promote nyo pa yung YouTube channel ko for free. Thank you po sa bumubuo po ng KMJS. Lalong-lalo na po kay Ma'am Jessica. So, sana po makita kita sa personal. Kasi talagang Ilocano din po ako eh. May dugo. Ano yan, te? Picture? Alam, lapit mo nga dito, te. May nakasulat na pangalan sa likod. Rest in peace. Sa ilalim kasi ng malaking krus na ito, merong bungo na may dulo ng mga itim na kandila. Tama mga kama. Ay, mga picture. Oh my gosh. Oh my gosh. Kamaster. Ay, may mga kandila. Yan ang ginagamit pang po. Confirm mga kamaster. Ito nga. May mga nakatulos. Wait lang ah. Si Wamos po kasi, Wamos Cruz, yung sikat na vlogger sa Facebook at saka sa YouTube din, ginagamit po niya yung kamaster talaga. Pero hindi ko po alam nung time na yan na ako nagsisimulang mag-vlog kasi Master Gala, kamaster. Kaya nasanay na po kayo, lalo na po yung mga viewers natin dyan, regular viewers, na ito na yung ginagamit natin talagang kamaster. So hindi ko din alam na meron ng ibang gumagamit. Pero nasanay na tayo, yun pa rin yung ginagamit natin. Napakasasama nila, wala silang awa. Ang ilan sa
sa mga litrato, may mga nakatusok pang tila push pins. Yan. Eh, yung kamay ko parang may tumutusok dito. Ba't ganun? May marka rin ng ballpen sa iba't ibang parte ng katawan. Pwede ba natin bulot natin yan isa-isa, te? Lumabas ka para maano. Yan. Pag nailabas na yung mga yan, Meron pang listahan ng ano. Yan. kung sino man po, buong pamilya halos ang pinakulam niya, oh. Meron po kaming mga kapitbahay dito. Sabi po nila Tingnan niyo to. pumunta raw ako doon sa nakakatakot na cemetery. Ay, yan, pause. Alamin Balik natin. mga kamaster. Guys, Natatawa ako dyan, eh. buong pamilya halos ang pinakulam 2 niya, taon na to. Meron po kaming mga kapitbahay dito. Meron po kami mga kapitbahay Nila dito. sa akin, pumunta raw ako doon sa nakakatakot. Yon, ang tanong kasi sa akin doon guys, ano ba yung, paano mo na-discover yung mga bungo o yung bungo na yun na pinaglagyan ng mga pictures? So, ayun ang sagot ko na may mga kapitbahay nga kami dito na nagsabi sa akin. Hindi ko na pinangalanan nyo, pero shout out sa iyo Jennifer. Oo, ikaw yung isang naging susi din. Sana makita kita sa Davao kung bakit ko na-discover yung sementeryo na yun. Pero hindi mo din alam na meron talagang bungo na madidiscover din ako doon. Pero dahil sa sementeryo, napuntahan ko yun dahil din sa'yo. Dahil sabi mo, may mga ipinatay yung patay doon. Kaya pinuntahan natin yun. Yung cemetery na yun, alamin natin or babalikan natin mga kamaster. Yung Pimples. bungo na May pimples pa. In love. ang dahilan bakit maraming pupuntang mangkukulam sa cemetery. Sa karunag-dumag na bagay ang pangkukulam dahil labag po sa batas ng Diyos. Ayan o, kinuha nila yung sinabi ko na yun sa YouTube channel ko na isang karumal-dumal po ang bagay na pangkukulam dahil labag po yung sa batas ng Diyos. Kasi kung hindi nyo po alam, hindi masyado kayo naniniwala sa mga ganyan na kulam ay nangyari po yan, nangyari na po ang mga kulam na yan, wala pa tayong lahat. Oo. 1,000 years na po binabanggit na po sa Bible ang kulam, kaya dapat paniwalaan talaga natin. Pero kung ikaw, may kalayaan ka naman kung ano yung paniniwalaan mo, pero ako, para sa akin, totoo po ang kulam. Kaluoy po ani uy na siya gikula man ni siya. Si Ate Che. Hi Ate Che. See you soon in Kidapawan. Oo. Sa akong mga kaliwat ba, natin mangkulam na ako'y mangayo ana ba. Sa tingin mo, isang tao lang gumawa niyan o iba-iba? Iba-iba. Master shout out po kung sino po yung mga may-ari nitong mga pictures po na to. Ayan lang, wait lang guys ha. Ayan, wala po akong kaalam-alam na, kasi kinontak, nagtanong nga kay MJS nung before, sabi niya sa akin, meron ka bang contact dun sa nakita mo, meron ka bang ibang nakausap doon sa mga na-discover ng mga pictures? At hindi ko alam na may kaugnayan yung mga nakalista na pangalan niya doon sa mga pictures kasi hindi ko naman sila kilala yung mga nandun. At nag-shoutout nga ako. Ngayon, may nagtag sa kanya kay Eileen. Ito nga, yung isa sa kinulam nga. See you Eileen. Oo, makita tayo sa susunod dahil kakamustahin ko kayo kung anong lagay niyo din sa Davao kung after ng 2 years na nangyari ito. May tumalima sa kanyang panawagan. Si Eileen, siya raw mismo ang nasa litratong nakuha sa loob ng bungo. Yan. Ito naman isa si ate. Kasi na matulong. Si ate, oh. Yan yung minambato na sa amin eh. Tingin ko po talaga hala ako nga. Bakit andyan? O diba? Tapos yung iba, nabasa ko ibang comment before na ako daw ay scripted daw yan, mga kinang Chaba Karo yun. Kayo po, nasa sa inyo yan, pero hindi po tayo maitatampok o yung story natin sa KMJS na talagang batikan at talagang kilalang storyteller or talagang tagapagsiwalat din yan. Inimbestigahan din nila ako sa side ko kung talagang madalas nga ako mag-isa sa sementeryo, which is kaya nga ibinungad po agad ni Ma'am Jessica yun dahil pinatunayan naman po ng mga researcher na tayo ay mag-isa madalas before. Pero ngayon nagsasama tayo pero mostly talaga mag-isa. Yan, guys, kung sino man po, buong pamilya halos ang pinakulam niya, oh. Pamilya rin daw niya ang mga pangalang nasa listahan. Kasama sa mga litratong nakuha sa loob ng bungo ang 12 pa niyang mga kamag-anak. Yan, hindi ko alam yan. Papa, ako, Jinky, yung anak ko, Hindi ko, wala akong kaalam-alam niya na isang pamilya talaga sila. Andun, yung ito po, yung Valentino. Na bukod dyan sa nakikita yung picture na yan, mga sulat na yan, ay kasama pa po yung mga pictures. Wala akong idea na sila yung nandoon. Kaya bilib din ako sa sa research ng KMJS talaga. Siyempre nagulat kami. Bakit umabot sa punto KMJS, na yun? Wala Bikena naman man. kaming naapakan ng tao. At nitong mga nakaraang araw, meron daw talaga silang naramdamang kakaiba. Nabahala kami Yan, kasi yan. dun sa vlog, Kinuha yung pustiso ng ipinakulam. Yan, totoo yan. Para mawala yung panlasa niya, para mawala ng gamit. Nangyari talaga yun nawalan din guys. po talaga kami ng panglasa nun. Yung pang-amoy namin, matagal bumalik. Hindi rin daw ito COVID Ayan. dahil nag-negatibo si Eileen sa Kasi yung time na yan guys, pinaswab test po silang family. Oo, na talagang
negative siya. Na kita nyo naman sa resulta, oh, na hindi po COVID yung naramdaman nila, bakit nawalan ng panlasa, di ba? Doon ka magtataka. PCR o swab test. Iba din yung lagnat, ma'am, na yun. Wala kang lakas. Pag tumayo ka, parang matutumba ka. Yung Hayan at Ryota, hindi rin sila nadama. Iba yung pag-spell ng pangalan nila. Ganito kasi yan guys ha, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung mga procedure ng mga kulam na yan, ikinuwento lang po sa akin. Wala po akong idea sa ganyan at masama po talaga ang pangkukulam. May nagkwento lang sa akin before na kailangan pala pag mangkukulam ka ay bukod sa tama yung spelling, kung hindi mo mamatandaan yung mukha nila, kung gusto mo silang ikulam, pamilya, ganun-ganun, ay dapat talagang tamang-tama para umepekto yung kulam. Kaya yung iba naman daw sa pamilya niya, hindi naman daw na apektuhan ng sinasabing kulam, di ba? Nililinaw ko lang talaga yun. Kami yung unang pinagbintangan na magkukulam kami. Kahit ilan po yung Yan. manggagamot na nilapit. So, yan, yung sinasabi po ng Aileen na yan, na i-vlog na po natin yan, na sila talaga yung unang pinagbibintangan mangkukulam doon. Kaya lang nakakatawa lang dahil sa kabila ng sila pinagbibintangan, bakit sila yung nakita doon sa sementeryo na na-discover natin? Kung ma'am, wala silang naramdaman. Sabi ko nga sa manggagamot, titigan mo ako kung aswang ba ako. Titigan mo kung may naramdaman ka ba sa akin. Para malaman kung sino ang may gawa nito sa kanyang pamilya. Diyan ako si na-excite Lynn eh. nagpa-online pawas. Yan, diyan ako na-excite mga master. Nakita doon, nabibigyan lang kami ng sakit. Tinira kami sa gilid, sa dibdib, sa Oo. ulo. Uunti-untiin kami para daw magkasakit, magpunta ng doktor para maubos sa pera namin. At ang nakita sa tawas, Eh, dito nakita ko, parang may babae din. Ito mukhang babae. May babae daw nakita. Tapos yan, nakikita mo na doon na may lumalabas na babae. Meron din lalaki. Tamang-tama. Yung sinabi ng nakausap namin dyan sa sinasabing kulam na yan, o pinuntahan namin yung cemetery before, meron kami nakausap na ng mga bata, kung naalala nyo pa yung ibang subscriber natin dyan, na ang sabi nga, nakakakita nga raw sila doon hindi pa masyadong matandang lalaki, tapos may babae din doon na matanda. So baka isa yun. Alitan din siya ng papa ko. Naging kaalitan siya ng mama ko. Isa din po kasi siya sa member ng grupo na yan ko. pinuntahan ng aming team ang pinaghihinalaan ni Lynn na di umano nagpahirap sa kanilang pamilya. Walang iba, kundi Ang daming kabarangay taong nadawit nilang dito. si Lala. Aminado sila Mga master, ang na daming hindi tao raw talaga sila pagkakaunawaan na nadawit sa noon. storya na to. Mamulat, di umay. Suko kayo siya, kaya natuyo na daw daw. Marami rin nakakagalit si Aileen, eh nung sabi nila dyan. Oo, ito, nasuko kayo siya. Oo naman ito, alitan ma. Pero lilinaw niya, Wala, juga na ko na wala. Napabarang sila mga ay. Dili, magagi ako na iyang kaaway, daghan. Ayan o, dami na dahil paaway. dito, palaisipan pa rin kay Aileen kung sino ang di umano kumulang sa kanilang pamilya. Hanggang nung araw din yun, Ayan, oh. ay hindi inaasahang babaeng Exciting tong part na to, sa guys. kanilang bahay. Kasi hindi, siya, inamin niya. Ayan. Ayan guys, hindi ko po kilala yung matanda na yan na nilagay nila dyan, na research nila. Isa rin sa nagpatunay na hindi po gawa-gawa yung vlog ko. May mga nagpatunay pa, may umamin po na nagsulat siya. Bakit hindi niya sinabi na ako nag-utos kung sakali mang kakuntsaba ko siya? National TV po ang kay MJS, hindi po basta-basta yan. Para sabihin yung gagawa tayo ng kwento mga master. Yung iba. Bakit? Meron talaga hindi maniniwala. Ay, naka-picture. Oh my gosh. Oh my gosh! Grabe kayo. May babaeng pumunta sa bahay ni na Aileen at lakas loob na inamin. Siya raw ang nagsulat Alam mo kung bakit- ng mga pangalan ng pamilya ni Aileen. Alam mo kung bakit umami na sila? Kasi, ganito yan, ang conclusion ko, ang sabi sa akin ni Ate Che, Hay Ate Che, ay, pwedeng bumalik kasi sa kanila yung ginawa nila kung baka sila yung nagsulat doon. Yung sumpa na isinulat nila or kinulam nila yung tao, once na nabunot na namin yun, mawawalan daw ng visa yun at babalik naman daw automatic doon sa gumawa. At niretwalan din ni Ate Chi yung sementeryo na yun, kaya hanggang ngayon walang masyadong bumupunta mang Sa kukulan. loob ng bungo na pinaniniwala ang naging dahilan para di umano makulam ang kanilang pamilya. Grabe, hindi ko alam na yan. Yung patambal man ko ba niya. Sugo ko niya. May tinutuko siya rito isang tao. Kung yatag sila ha, wala di ko kay balog kung sa pay sunod na may tabo. Sumbong naman lang yung kung Para sa akin, comment lang ha, hindi ako masyadong kumbinsido sa storya niya na bakit pasusulatin ka ng pangalan, hindi mo aalamin kung bakit, at kung hindi mo kilala yung mga isinusulat mo, parang out of the blue, ganun yung dahilan mo. Hindi ko lang masasabi, mahirap mag-judge, pero unbelievable din eh, yung para sa akin from my personal opinion, yung iyong alibi. Eh,
limpyo gid akong konsensya sa mga barangay mo. Sa harap ng opisyal ng barangay, nangyari ang komprontasyon. Ayan. Kasi po nag-expect May isa na may nadamay na yung barangay dito, guys. po atong buhok. May mga nakatulos. Yung mga bata, idamay na. Kung may labot sa mga bata, nga naman. Yung sinabi kong may mga nakatulos, ang masa isip ko kasi tinulusan nga ng itim na kandila. Pero ang dapat kong sinabi doon, may mga nakatusok. Dahil nga, iba parang nawala ka din sa sarili pag nandun ka sa pagkakataon na yun. Kasi sala. Ako biktima ra jud ko ana. So kay ilis na nahitabo lay sa on biktima ra. Ayan, humingi na siya ng sorry, biktima din daw siya. Ngay ko pasayo na ako sa. Pero napa kay nahibalan nga lain. Kaya ako may usara. So sige nako patambal dito sa likuanan man ko niya nga pasulaton lagi anang mga pangalana. Ayan. Pero wala naman ko kagado. Ang itinuturong manggagamot ni na Margaret, pinuntahan namin at paglilinaw niya. Kaya po tinulang nagpasulat ba ng ilang bukas tuwa sa libutan anak. Dili magmupulataw, paralyze na ako. Nya ay maglakaw-lakaw lang ko, matutulungan to para mabutan ako. Kung ako tatanungin nyo personal, wait lang Wait lang. Siya sa tinuod. Balikan natin Dili magmupulataw, paralyze. Ayan. Nya ay Ako kasi guys, sa taga ko nagbablog at something paranormal, nag-open up sa akin yung mga kakaibang nangyayari. Katulad niyan, yung minsan, kahit wala pang ginagawa sa akin, nagiging advanced, nagiging open yung ating Pag nakita ko yung tao, kahit sa pictures pa lang, napipil ko na yun kung may something sa kanyang different. Pero dito, kay tatay, alam mo ba, meron Meron akong, para sa akin, meron akong something na different at nagdududa ako sa mga sinasabi niya. Parang may something alam siya. Kasi lagi niya, dinahilan niya lagi yung paralyzed na siya, paano siya makapunta sa cemetery. Bakit hindi mo ba kaya mag-utos, tay? Diba? Kaya lang, hindi natin masasabi kung ikaw nga, dahil wala namang ebidensya talaga. Pero masama po yan na maghangad tayo ng masama sa kapwa talaga. Lakaw-lakaw lang ko, matutulungan to para mabutan ako. Oh, sabi niya, ano yun, lalakad pa ako doon para makarating ako doon sa pupunta ako doon sa bungo. So ibig sabihin, meron siyang hindi dapat niyang sabihin na isang bagay for me na hindi natin masabi nga kung talagang may kinalaman nga siya. Mahirap din namang mamintang, masama din mamintang. Pero kung ako papabasahin sa kanya, may something pa siyang gustong sabihin na napipil ko, hindi niya dapat sasabihin. Sa tinuod lang, siya dyan nagsaho. Tugala lang yun siya sa tinuod. Advice po ng barangay captain namin, forward na doon sa PNP po. Paganday ko sa mga taong naghimo og dautan sa kana nga pamilya. Unta hunungon na ninyo. Ang dami nang Para makulit yung Yan, kasi nga, gusto ni Aileen malaman kung sino nagpakulam sa kanila. Ngayon, aalamin na natin kung na-confirm na ba, babalik tayo ng Davao sa susunod na vlog next week. Kung ma-upload natin, pupuntahan natin, i-meet natin si Aileen. Aileen, paki-PM mo ko sa kung napapanood mo to sa FB page uli kasi na-block yung FB ko dati. Pupuntahan ka namin, pupuntahan kita na kakamustahin kita at kung nalaman mo na ba kung sino yung nagkulam sa pamilya mo. mastermind. Samantala, sinubukan din naming kunan ng pahayag ang tagapamahala ng sementeryo pero wala pa silang naibigay na opisyal na pahayag. It's a way of resolving conflicts, nakaka-intensify din siya ng mga community conflict. Pero sabi nung matanda, maigi na yan, tinatasalan kaysa sa nagsusuntukan ang magkapitbahay. So hindi na natin tatapusin yung part na yun, guys, kasi yan, ang dami na pong mga na-involved na tao dito po sa story na to. Kaya Wala talaga. kasi may mga legal basis din silang sinasabi. So yan lang, guys, panoorin nyo na lang po ng buo sa KMJS yung hindi pa nakapanood. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon po sa mga blessings po na ibinibigay sa atin. Pangalawa po sa inyong suporta, sa inyong walang sawang pagmamahal po kay Master G na kahit may mga bagay tayong hindi maipaliwanag ay minsan nabibigyan ng sagot, lalong-lalo na po sa mga programa ng KMJS at ng iba pang Abangan nyo po yung kung sana this week ay matuloy po yung shooting namin with Kabayan. Oo. Pre-interview po by Sunday. Yung nakakapangilabot na village po na discover din natin at yung isang ina. Oo, abangan nyo na di umano muntik ng kunin ng engkanto. Maraming salamat at ingat kayong palagi. God bless.